Oh, we have here the Ten of Coins, but it's in reverse. So, an energy na pwedeng welcome mo siya as a family at hindi lang yon, even your circle of friends, even your own family, your close friends, your soul tribe, your community, your group of people, no? Welcome rin siya rito. Pero tingnan nyo, it's in reverse. So, meaning to say, pwedeng ito yung klase ng energy na pwedeng hindi na siya welcome ngayon or sinira niya yung tiwala mo at ng iba pang mga tao sa paligid mo. That's what we're gonna find out. Yung pa naman yung di maganda, yung Ten of Coins yung naka-reverse. Yun kasi yung isa sa pinakamaganda na energy. 'Di ba? Alam niyo yan, lalo na yung mga stamp buyers ko dyan. So let us see what's happening. Okay. Ooh. Okay. I'm seeing someone nakayuko. Okay. So whoever this energy is, no, this is someone here who feels like guilty, nahihiya, ashamed of something. Okay. Eight of Swords. Okay. I mean the Eight of Wands. Knight of Swords. Chariot. These are all energies mga babes, no? Nang mabilis. Yan ang three fastest energies sa tarot. So it looks like, no, this is an energy right in here, no, na nagmamadali. Yung energy rito, no, na parang kailangan gawin ko na 'to, yung gano'ng klase ng energy, ano, parang hindi ko na 'to dapat ipagpabukas, 'no. So, ito yung energy na gusto na itong mangyari ngayon, gawin ito ngayon, 'no, or yung energy niya kailangan bilisan ko na, 'yan, oh, gano'ng klase ng energy. Kaya kung sino man ito definitely, this is the person here with the Eight of Cups energy. This person here is someone, look at that. Oh. Okay? This is someone here, no, nabugbog with judgment. Okay? This person right in here is someone, no, na pwedeng inuusig rito, no, ng kanya rito na conscience. Pero pwede rin naman that this person here is someone, no, who left you, okay, na posibleng inabandon na kayo niyan, iniwan kayo sa ere ng tao na yan, no, pero tingnan naman yan, no, mukhang isa rin siya sa nakakaranas ngayon ng effects or epekto, no, ng Mercury retrograde, no. So, let's see ano ba 'to, ba't nagmamadali siya rito, ano ba gagawin niya? So, we have here this, Seven of Wands in reverse. Center of the reading, we've got the Three of Swords. Oh, Three of Swords. Five of Coins. We also have here the Justice. Wheel of Fortune, yes. Naku, yung Wheel of Fortune, Judgment, sabi ko nga sa inyo, wag magsasama yan, eh. Eh, nagsama dito. We have here as well the Ace of Coins para sa ating bottom of the deck. Four of Cups, Strength, yun lang. No. So, hi and hello there, collective. My name is Yan. Welcome new subscribers. Returning Istam buyers, thank you po sa inyong walang sawang love at support for me. At kung hindi niyo pa alam, meron pa tayong other channel, link down below sa ating description box. So, if interesado, i-click lamang yung link na yan para mapunta po kayo doon at araw-araw nag-upload din po tayo ng collective readings for all signs there. Siyempre, wala tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Just take only what resonates. Pick up only the messages resonating sa'yo and leave the rest behind kasi baka yun ay for other viewers naman. And of course, timeless tayo dito. Ibig sabihin, pwedeng nangyari na sa iba nangyayari na, at sa iba ay mangyayari pa lang. Kaya naman, just take only what resonates. This is the energy here of your ex-lover,
past lover who abandoned you, who left you behind right in here, no? Masakit na yung ulo niya dito, kaya nakikita natin dito, no? In other words, from the looks of it, no? Lalapitan niya na kayo dito, no? Parang energy niya rito, hindi na ako mag-iisip. Hindi na ako mag-iisip ng kahit na ano, peace offering or anumang dadalhin ko dito, bibilisan ko na, pupunta na ako kagad kay collective, nang hindi ko na kailangan mag-isip, wala na akong preparasyong gagawin, hindi ko na kailangan maghanda dito. Yan. So, if you happen to hear, no, parang may sound na noise sa aking background, I'm sorry about that. It's out of my control. Thank you so much for your patience and understanding. So, please bear with me. So, let's go back na, no, dito sa ating pinag-uusapan. So, nakikita natin dito, no, that this person here, no, is lalapitan niya na kayo dito nang wala siya ritong paghahanda. So, ito yung klase ng energy, mamadali na siya rito, hindi na siya maghahanda rito, Miss Yan. Paano di maghahanda? Parang di ba siya maliligo, Miss Yan? Pwede. Kasi nagmamadali siya. Pero ang pinaka ano kasi rito, dapat paghahandaan niya 'to, eh, masakit ulo na niya, eh, 'no? Masakit yung ulo niya rito kasi hindi siya makapag-isip kung saan ba siya magsisimula 'pag nagpaliwanag na siya sa'yo? Ano ba yung mga una niyang sasabihin? Dun pa lang nahihirapan na siya tapos mag-iisip pa siya rito ng dadalhin sa'yo na peace offering or whatsoever 'no. Sumasakit yung ulo niya, okey? Ayaw niyang sumakit yung ulo niya kaya eto siya na nakikita natin dito with the Three of Swords energy. Bibilisan niya na. Kaya natin nabanggit kanina yung Eight of Swords, 'di ba? Nung nilapag ko yun, naalala niyo? Eight of Swords yung binanggit ko diyan, pero Eight of Wands 'yan. Ibig sabihin, nahihirapan siya, nasa-stuck siya dun sa isang area pa lang ng pag-iisip niya, 'no, kung ano yung dadalhin niya, peace offering. Ano yung sasabihin niya, mas lalo na dun. Kasi sword ay communication, okey? Mas lalo na dun, nahihirapan siya rito na parang ano ba yung una niyang sasabihin, ano ba yung mga dapat niyang sabihin, 'no? So, marami itong person na 'to na dapat ay sasabihin pero 'wag na lang 'no. Eh, hindi na rin daw siya dito maghahanda 'no. Kaya nakikita ko dito itong tao na 'to na puwedeng wala siyang dala na kahit na anong gift sa'yo or peace offering kung tawagin 'no, at itong tao na 'to ay out of the blue, bigla na lang susulpot ito, eh, sa'yo, sa harapan mo, 'yan. So, nakita natin dito nagtabi-tabi talaga, eh, 'no, yung three fastest energies, the Knight of Swords, the Eight of Wands, and the Chariot. Iyan ay ibig sabihin yan mga babes, no, itong tao na to ay lalapit na siya. In other words, pwedeng lumapit na nga yan, no, kamakailan lang, no, or yung iba naman dito ay posible na lalapit na today or ngayong araw 'no or bukas o sa makalawa, basta hindi na 'yan matagal na hindi lalapit. Sabi ko sa inyo, eh, 'di ba binanggit ko sa inyo, eh, yung Mercury retrograde, eh, malakas yung energy nun. From November 9, 2025 to November 29, 2025, yun yung effects 'no, mas malakas 'no, okey. Kahit nga tapos na yun, meron pa rin dun sa energy field 'no na maapektuhan pa rin 'no, yung mga energy. So, definitely may epekto dito sa tao na 'to yung Mercury retrograde. So, nakita natin dito lalapitan niya na kayo, hindi na daw siya mag-iisip kasi masakit daw sa ulo ang mag-isip 'no, which is true 'di ba? Ba't mo pa iisipin kung puwede naman lumabas sa bibig mo yun kapag kaharap kaharap mo na siya. Yung iba nga 'pag nagpa-practice 'di ba nakakalimutan pa yung sasabihin, 'di ba? So, parang ito siya, 'wag na, hindi na daw siya mag-iisip 'no, kasi parang pagkaharap niya na kayo kung ano na yung una ritong lalabas sa bibig niya, yun na yun 'no, na magiging simula ng kanyang sasabihin or ng conversation niya sa'yo. So, nakikita ko buo na yung loob niya rito 'no, tsaka parang ganyan talaga yung ugali niya 'no, kasi lumabas dito that with the Seven of Wands energy, parang hindi niya talaga gusto yung nag-iisip siya 'no. Eh, hindi ko naman sinasabing mapurol yung utak niya. Pero parang tamad siya, 'no, parang siguro nung kayo pa ikaw yung parang mas nag-iisip, 'no, kunyari saan kayo kakain, saan kayo pupunta, mamamasyal, 'no, or siya ito 'no, sa trabaho niya, kahit sa trabaho niya, oh, ang tungkol sa trabaho niya tinatanong niya pa sa'yo, may gano'n ditong lumabas, okey. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, parang ayaw niya masyadong gamitin yung brain cells niya. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, isa 'yan sa parang nakikita ko rito 'no na, sitwasyon ninyo nung kayo pa ng taong ito.
At kung sino man ito, nakikita ko rito na this person here with a very strong judgment, no, in the Wheel of Fortune, nagsama na naman sila lumabas sa isang reading, no. Tandaan ninyo, meron ang tarot deck, no, na 78 cards, okay? At madalang lumabas yung mga judgment and Wheel of Fortune, no, na sabay sa isang reading. Pero pag lumabas yan, ibig sabihin, hagupit yan. Ibig sabihin, super typhoon yan. Kaya posibleng tinamaan ng lintik na karma itong person ninyo rito, no? At ito siya, lalapitan niya na kayo. So, wala na. Kaya alam niya na walang mangyayari sa buhay niya kung hindi siya rito gagawa ng paraan. Kaya ito siya, okay, mamadali na rito makipag-usap sa'yo. Okay, magkaroon kayo rito ng personal na pag-uusap, one-on-one, okay, face-to-face, yun nakikita natin dito. At kung sino rin tong energy na to, guards down. Kaya ibig sabihin, this person here, hindi ko siya nakikitang nagmamatigas. Kung may sasabihin ka, go ahead lang. Kung gusto mo daw siyang sigawan, bulyawan, go ahead lang daw. Sabihin mo lang daw yan, no? And meron na siya ditong binabanggit na tungkol sa pera, babayaran ka daw niya. Yan, no? May utang to sa'yo. May tungkol sa pera dito na sinasabi niya ritong babayaran ka niya. Yung iba, wala namang babanggitin na babayaran ka niya, pero parang may sorry about sa pera. I don't know. So maybe because dati baka sinuportahan mo siya financially dati o baka ginoyo ka niya, niloko ka niya sa pera or related sa pera. Okay, kung bakit rin kayo rito naghiwalay. So, just take how this resonates. Maliban dyan, may energy rin dito, no, na kung sino man tong person na to, this person here, kahit ano, yung parang nahihirapan siyang simulan kung ano yung sasabihin niya, ang isa sa pinaka hindi niya makakalimutan banggitin kapag kaharap ka na niya dito, no, ay one more chance. Yan, no? One more chance. Ace of Pentacles energy. Yan, pagsisimulang muli, yung maayos. At kung papansin mo, sa lahat ng mga tarot decks ko, lalo na kung istambayers kita, ito yung may pinakamaliit na coin, no? Tignan mo, 'di ba? So, ibig sabihin, ito yung klase ng energy, no, na hindi siya nag-e-expect ng big from you. Hindi siya nag-e-expect na natatanggapin mo siya, no, at yayakapin mo siya with open arms, no? Hindi rin siya nag-e-expect rito, no, na agad-agad ay mapapatawad mo siya. Yun, nag-e-expect lang siya rito ng minimal or less pa nga sa minimum, no, na kaya mong ibigay. Pero ganun pa man, okay lang yon, basta bigyan mo lang daw siya rito ng isa pang chance to make things right. Justice energy, others of you lumalabas with the justice dito. Pwedeng siya yung energy rito na okay, sorry about that commercial mga babes, no. Now let's go back dito sa ating pinag-uusapan, no. So yun nga, nabigyan mo lang daw siya rito, no, ng chance, no, na kahit na maliit lang na chance, ha. Yung iba sa inyo, pwedeng kasal kayo nito with the justice present dito. Yung iba sa inyo, pwedeng committed kayo sa kanya, yung iba live-in dati, okay. Basta past lover mo siya, okay. Yung iba rito, may energy na iba-iba ni yung na-receive niya rito, no, na karma. Meron sa pera, meron din dito sa connection niya sa pamilya niya, okay? At parang meron pa siyang mga friends na nakaaway dito, okay? So may ganong klase ng energy. Tsaka ano siya, parang siya yung klase ng energy na sinasabi rito na pag nagsalita siya, sharp yung words niya, tsaka parang hindi pinag-isipan yung sinabi, bago sinabi. Kaya parang siya yung klase ng energy na takaw, gulo, or yung 'pag may energy siya rito na may kausap siya, hindi talaga malabong hindi sila mag-away. Kasi gano'n siya, eh, oh, gano'n siya. So, whoever this energy is, lumalabas rin dito, no, na makikita mo ulit itong tao na 'to. Of course, lalapitan ka na niya, yun talaga yung pinakatinutumbok nito, no, at lalapit siya ng nakayuko sa'yo. Remember what I've said, no, sa start ng reading na ito, no. Pero paglapit niya rito sa inyo, no, I don't know because at the bottom of the deck, Four of Cups energy, etong tao na 'to ay puwedeng hindi mo alam
Because strength is right here. Hindi mo alam kung ready mo na ba siyang kausapin. May energy rin dito ng resistance at pagmamatigas, no? Parang wala ka pang time. At saka kasi, kung ano yung araw na pupuntahan ka niya, puwedeng nagpapahinga ka niyan or meron kang lakad kung saan may kinalaman yun sa pagre-relax mo, chill mode, or parang may pupuntahan ka na happy place for you or parang happy yung situation na yun ta's parang makakasira lang siya rito ng araw mo. Kaya yun, hindi mo alam kung haharapin mo ba siya ng araw na yan o hindi, may gano'n, okey? So, yeah, for the initials right in here, pero siyempre nasa inyo yun 'no, it's up to you, you have your free will, okey? Kung kailan niyo siya gustong kausapin or kung ayaw niyo siya kausapin 'no, 'yan. So, for the initials, yes, we do have E, O, J, B as in boy, F, I don't know if it's G or 9. So just take how this resonates. But with the number 9, 9 is an energy no, of showing efforts. Yun nakita natin. Okay? And last but not the least letter, we have M. So yeah, these are all the messages I've got right here for you, babe. Thank you so much for your time. Again, I'm Yuriana Ani. Sarang Heya Love and Light. 안녕.